Mga kwento ni Felmo. Ako po si Milando. Hindi totoong pangalan. Nung nasa baryo Panangban ako sa Cebu, naranasan ko ang isang tagpong hindi ko lubos sa kalain na totoo. Dekada 90, 17 taong gulang ako noon. Hanggang elementarya lamang ang natapos ko. Sobrang hirap ng buhay. Ang pamilya ko ay hamak na mag-uuling. Yun naman yung kalimitang pinagkakakitaan ng mga tao. Kaya nga bihira ka lang makakita ng gubat sa amin. Hindi tumatanda yung mga kahoy. Merong gubat pero hindi rin ganun kalapad. Ito yung mga pinangangalagaan ng gobyerno. Sumasama ako kay kuya mula pa noong maliit. Pag-uuling ang ginagawa. Hanggang sa nakapag-asawa dito at ako na lamang noon. Ang mga magulang ko ay tumigil na sa pag-uuling sa kapanahunang ito. Mga saging, kalibre o kamoteng kahoy, mais at gulay ng pinagkakabalan nila. Binalikan ko noon ang isang lupain ng isang mayamang personalidad. May saop dito na siyang pinapakiusapan para mag-uling muli ako. Pumayag naman yun. Tersya ang partihan. Kumbaga, ikatlong bahagi ang mapupunta sa saop na yon. Medyo matagal na rin nung nag-uling kami ni kuya. Makapal na ang mga mauuling doon. An-an, bagal nga, mga ipil at iba pa. May hawong pa nga eh. Basta kahoy, pwede yon. Umaga yon, hindi pa ganoon kasakit ang tama ng araw. Nagtutudling pa ito sa hamog at nagsisimula ng matuyo ang nabasang mga damo. Ganoon kasi kapag bukid. Kahit walang ulan, basa talaga mga damo. Dulot ito ng ulap na humalik na sa lupa. Una ay nagukay muna ako. Doon lang sa lugar. Medyo padahilig ang lupa pero may hinukayan na kami dito. Nasa may patagan yon sa pinakababa at may sangi dito. Tapos may tubig na sobrang linis gawa ng bukal. Nang malapit ko nang matapos ang butas, napaangat ang ulo ko kasi nga nakarinig ako ng alingas-ngas. Parang may naglalakad. Meron nga. Sa kabilang parte ng sanga, ang mga paalang ang nakikita ko. Nakayapak at walang tsinelas. Huminto yun, nakatitig lang ako. Kako, sino kaya to? Wala naman kasing kabahay-bahay doon banda. Hanggang sa yung mga paa. Pumihit at humarap sa akin. Gumalaw ang nakatabong mga dahon ng madre kakao at nakita ko yung mukha. Napasimangot ako. Parang ang laki ng ilong eh. Yun bang ilong ng gorilya? Ganoon kalaki ang butas. Tapos ang lalim ng mga mata. Yung bibig, malaki din. Umahon ako sa hukay. Sinuri ko at baka namamalikmata lang ako. Pero biglang umisi yun at naglikha ng ingay na sobrang nakakapangilabot. Parang tunog malaking baboy. At bigla na lamang itong naglaho. Nanigas ang katawan ko. Tulalang tulala ako. Kako, ano yun? Ba't ganun? Tsaka nawala pa bigla. Hanggang sa may kumalabit sa akin at halos bumigay ang puwersa ko sa gulat. Paglingon ko dito kung sino yun. Yun lang palang saop. Si Mabukoy. Hindi totoong pangalan. Ang sabi ay tinatawag niya umano ako pero hindi ko naman siya pinapansin. Nasa estado pa ako ng pagkagulat nun. Kaya hindi kaagad ako nakapagsalita. Hanggang sa buntong hininga ako at sinabi ko noon na may nakita akong tao na sumilip doon sa kabilang parte na ibang-iba ang mukha nito. Parang malignong naglilika ng ingay na nakakatakot. Diyan ba banda? Minsan na rin ako nakakita ng napapadaan dyan eh. Pero hindi ko pinapansin. Tingin ko aswang dung eh. Inaabutan siguro yun ng umaga. Dun banda sa itaas, tingin ko doon tumatambay yun eh. Ano?
Aswang? Totoo ba yung aswang? Totoo yan. Nakabanggit ka nga ng maligno eh. Naniniwala ka sa maligno, di ba? Mga diliingon na to ba? Di ba naniniwala ka doon na totoo? O edi, totoo din yung mga abat o aswang eh. Hayaan mo lang. Di naman nananakit yan eh. Yung bahagi niya yung unahin mo. Dito, dyan. Dyan daw yung ipapauna kasi nga may itatayong farm ng manok. Balisa ka. Huwag mo nang pansinin yun. Nakarinig ka na ba ng inaswang dito, di ba? Wala naman. Masya, aalis na ako ah. Pagkaalis naman Bukoy, para bang gusto ko nalang umuwi. Natakot talaga ako eh. Totoo pala yung ganun. Nagpahinga muna ako. Nagpalipas ng oras. Wala naman akong amo. Pauupain ko muna ang takot kako. Mga ilang sandali ay pinagpatuloy ko ng paghuhukay. Sa may itaas banda ang gustong ipauna nung saop. Itong parting ito ay hindi ko matatanggihan. Kahit may takot pa, binaliwala ko na lang ito. Nagsisimula na akong maglinis nun. Inaalis ko muna yung mga damo gawa ng malay ko ba kung may ahas pala dyan. Marami pa ng banakon dun sa lugar. Nang maluwag na, dito ko na pinapuputol yung mga kahoy. May malalaki, maliliit, may matagal putulin lalo na yung matitibay na kahoy. Isa na dyan yung tugas. Nakakangawit sa balikat. Pero kayod pa rin. Sanay naman ako sa trabahong yun eh. Hinakot ko na yung mga kahoy pababa. Dito kasi sa pugon banda ko pagpipira-perasoin yon. Hanggang sa noong hapon na, nakakita ulit ako ng naglalakad. Kung hindi ako nagkakamali, pasado 4:00 na nun. Doon pa rin, sa may malapit sa sangi. Alam niyo ba yung sangi, Sir Seth? Bitak ng lupa. Dinadalo yan ng tubig. Ang iba ay nasa gitna ng walog o yung nagtatayugang mga bundok at pangpang. Sangi kasi yung tawag sa amin dito. Sinundan ko ng tingin. Sa mga sandaling ito, pati katawan ay nakikita ko na. Kung kaninang umaga, pababa yung nakita ko. Ngayon ay paakyat na sa lugar. Maayos naman yung damit. Akala ko hindi siguro ito yung kanina. Pero bigla itong huminto at tumitig sa akin saglit. Nakangisi pa yon. Yung tipong nakangisi na hindi pa lumilingon. Napasimangot ang mukha ko tapos kinabahan ako. Hindi klaro yung mukha nito gawa ng medyo malayo. At may mga sagabal pa na anino ng mga puno nun. Bukod pa dito ay salungat din ng sinag ng araw. Dito ay umuwi na lang ako. Nang makarating sa amin ay naroroon ang kapatid ko. Ito yung kuya ko na nagturo sa akin sa paguling. Pangalanan natin siyang Kuya Densyo. Sinabi ko sa kanya na binalikan ko yung lugar kung saan marami kaming nauling pero may nakita akong aswang. Yun ang sabi ni Mang Bukoy. Dagdag ko pa ay may nilika itong tinig na nakakapangilabot nun. Sa mga puntong ito, si tatay ay hindi pa dumadating. Habang nanay ko naman ay nasa kusina at nagsasaing. Sabi ng kuya, ingat-ingat umano kasi nga balitang may aswang talaga sa lugar na ito. Akala ko alam niya pala yun. Tumango ang kuya kasi nga taga-roon banda ang kanyang napangasawa. Iwasan mo lang, basta kapag nakita mo hayaan mo. Huwag mo nang pansinin kasi kapag pinansin magpapapansin talaga sa yan. Baka manakot pa o hindi naman kaya manakit. Sabi ng asawa ko, taga doon lang yung aswang pero walang nakakakilala kung sino talaga. Sa mga salaysay ni kuya, nagkaroon ako ng malakas na kuryosidad. Yung tipong gusto kong alamin kung sinong aswang na ito. Kinabukasan ay lumiban muna ako. Inutusan ako ng nanay na magpunta sa sentro ng Pangban. May ipinahatid na mga saging. Mga 2 bulig ng saging na kung tawagin sa amin, latundan. Hinatid ko. At nung makarating na ako doon malapit sa paradahan ng habal, may nakita akong tao na nakatitig sa akin ng pagkalagkit-lagkit. Sinundan talaga ako ng tingin nun.
Huminto pa yon. Nasa kabilang parte siya ng kalsada at kapansin-pansin ang pagiging weirdo niya. Tinitigan ko rin ito. Ibinaba ko pa ang buhat kong mga saging. Nagtanong ako sa kanya kung anong problema, kung anong sadya nito. Akala ko pa siya ba yung aangkat sa mga saging pero nakatitig lang yun at hindi nagsalita. Hanggang sa ngumisi ito at naglakad na. Napamura ko. Hindi ko naman ito kilala. Hindi pamilyar sa akin ang mukha nun. Lahat ng mga tao doon sa amin kilala ko Mga kaanak ko nga lang yung iba dito. Pero yun, hindi pero ayun nga, hindi ko nalang pinagtuunan pa ng pansin. Maya-maya ay may babaeng sumalubong sa akin. Hindi ko nalang papangalanan. Pero matanda ito at yun ang tagakuha ng mga saging. Nagtanong pa ito sa kung bakit daw ako huminto. Kung sino umano ang kausap ko. Sabi ko yung tao na iba makatitig nun, na nasa kabilang parte ng kalsada. Ang sabi ng ginang ay wala naman daw ibang tao. Ako lang umanong mag-isa ang naglalakad nun. Nagtaka ko. Sinipat ko ang pinanggalingan ko. Bakit hindi napansin ng ginang? Kitang-kita naman mula sa kinakatayuan namin yung pinagtambayan saglit ng lalaki. Inisip ko na lang na baka guni-guni lang yun. Baka dulot ito na nangyari sa akin kahapon. Kaya tuloy kong ano-ano na lang yung nakikita ko. Matapos magbayad ng ale, bumili kagad ako ng tinapay. Kinabahan ako kasi baka mabaliw ako nun. Wala pa naman akong aga nun. Nang papauwi na ako ay muli ko itong nakita. Naglalakad lamang ito sa daanan. Medyo may edad na ang lalaking ito tapos nakikisig ito. Nakasunod ako sa kanya. Nakatalikod yun sa akin habang naglalakad. Sumasaglit ito ng lingon sa gilid kaya nakilala ko kaagad yun. Walang iba. At ito na nga yung taong yon. Kinusot ko yung mga mata ko kasi baka guni-guni ko na naman. Pero naririnig ko ang tapak niya sa lupa. Ang ginawa ko ay lumapit ako. Sinabayan ko ng lakad. Huminto ito at sinabing ano daw ang sadya ko. Medyo na bad trip ako. Etong tanong na ito, yun yung tinatanong ko kanina na hindi niya sinagot Kako, taga saan siya? Ba't parang iba ito kung makatitig kanina? Hindi ito nagsalita. Ngumisi na naman at nagpatuloy ng paglalakad. Yamot na ako nun. Sinigawan ko ito na huminto siya dahil kinakausap ko pa. Hindi ito huminto. Nagdampot pa ako ng bato. Babatuhin ko sana. Mabuti na lang at nagawa ko pang makapagpigil. Sinundan ko na lamang kung saan patungo hanggang sa lumihis na ito ng daan. At gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Dahil nang sipatin ko ang daan ng pinaglisan niya, wala na ito doon. Sinusuri ko pa yung bawat gilid. Balis ang hangdahan ito tapos pababa na yung nilikuan ng lalaki. Ang bawat gilid ay mga niyog at saging. Wala talaga. Kahit anong siyasat ko ay walang tao. Maliban na lamang sa may unahan kasi nga may nag-iinuman doon ng mga tambay. Napakamot na lang ako ng ulo. Niloko ko ang sarili ko. Kakoy baka guni-guni lang talaga yon. Na nababaliw na siguro ako. Mabilis akong naglakad pa uwi at nang makarating sa bahay. Natulog talaga ako nun. Kumain muna ng marami at natulog. Nagtaka pa nga si nanay kung bakit parang ang tamlay ko daw pero hindi ko na pinansin pa. Kinagabihan, dumating ulit si kuya. Nasa beranda sila kausap ang tatay. Lumapit ako. Tapos ay tumitig sa akin si Kuya Densyo. Titig ito na para bang nag-aalala. Nagsalita naman si tatay na pangalan nating Tatay Umol. At ang sabi ay huwag na muna daw ako magtrabaho. Magpahinga na lamang muna. Nagtanong naman ako kung bakit. May nakapagsabi dito sa kapatid mo na kinakausap mo daw yung sarili mo. Kanina lang may nakakita sa'yo. O, sino?
Yun bang tagakuha ng saging? Hindi, yung kaanak natin. Nakasunod sa'yo tapos yaw-yaw ka daw ng yaw-yaw. Huminto ka pa nga doon sa likuan may bitbit ka pang bato. Wala na akong naisagot nun. Napatulala ako. Kung ganoon pala ay totoong guni-guli ko lang lahat. Hindi ko na sinabi na may sinundan akong lalaki. Sino bang maniniwala, di ba? May nakakita nga sa akin na mag-isa lang ako Ultimong yung tagabili ng saging, inapansin din ako nun. Pero sa kabila ng abiso na magpahinga muna ako, hindi ko ito sinunod. Gusto ko kasing subukin ang sarili ko. Gusto kong sukatin ang tatag ko noon kung talaga bang nababaliw ako o hindi. Kinabukasan ay naguling ako. Inantay ko lang na umalis sina tatay at nanay. Yung bahay namin, simpleng bahay lang. May beranda, iisa lang ang silid. Ang nagpapalawag sa bahay ay ang sala na karugtong sa kusina. Malayo ang mga kapitbahay doon. Maliban na lamang sa may bandang kalsada na kasi nga may magkakalapit tapos may magkakalay na tahanan. Sa ngayon dumami na yung mga bahay Magaganda yung iba. Sobrang layo sa kung anong meron nun. Subalit na nga. Nagtungo ako sa may ulingan. Pinagpatuloy ko ang pagpipira-pirasaw sa mga kahoy. Panay-sipat din ako doon sa kabilang parte ng sangi. Medyo malamig gawa ng umulan kagabi at masama pang kalangitan nun. Ilang mga sandali ay may nakita na naman akong naglalakad. Pababa at nakayapak pa rin. Sa mga puntong ito ay desperado na ako. Pinuntahan ko yon. Binagat ko. Hanggang sa ganun na lang ang gulat ko. Kawangis ito ng taong nakita ko sa may daan. Nakasalawal lamang ito at walang suot na tsinelas. Nakahubad pang itaas. Tila ba nagulat ito? Lilihis sana yun ng daan pero humarang pa rin ako. Kako, siya yung nakita ko sa may kalsada. Pero hindi ito nagsalita. Hinawakan ko para malaman kung guni-guni lang ba o hindi. Nahawakan ko siya. Para bang sasabog ang ulo ko nun. Nawala ang usaping aswang. Ang namamayani noon ay ang patungkol na sa akin kaya naman nagtanong ako kung totoo ba talaga siya. Nakikita ko ba ito na hindi nakikita ng ibang tao? Alam niyo bang tumango yun? Sinabing ako lang daw ang nakakakita sa kanya. Kahapon naman ay pinaglalaruan niya ako. Naaaliw daw kasi siya sa akin. Alam niyang iniisip ng nakakakita sa akin na nababaliw na ako pero totoo daw siya. Sigurado ka ba? Ano ka ba talaga? Aswang ka ba? Hindi siya nagsalita. Nagpatuloy na ito ng lakad hanggang sa naglaho na yun ang lumihis ng daan. Kitang-kita ko yung pagkahawi ng mga damo. May mga bakas na dinaanan niya. Imposibleng guni-guni pa din ito. Malakas talagang kutob ko na aswang yon. At siguro ay may abilidad ang mga aswang na ikubli ang sarili sa mata ng mga tao. Pero bakit nagpapakita ito sa akin na para bang kaluluwa? Kahit papani medyo gumaan ang loob ko nun. Wala na akong takot. Inaalala ko na noon ang sarili ko imbis na katakutan. Bumalik ako sa trabaho. Alam kong babalik yun mamayang hapon. Pinili kong antay nito at susundan ko talaga kung saan patungo. Pasado 5:00. Dumaan na naman. Eto na. Tama ang duda ko. Wika ko ay susundan talaga kitang hayop ka. Nagmistula na akong baliw sa kanya. Sa sangi ako dumaan, kahit papano ay hindi gaanong masukal kapag nasa sangi. May mga bato pang matatapakan na hindi ako nakakalika ng ingay. Ingat na ingat ako nun. Hanggang sa tingin ko ay lilihis. Kaya naman umahon na ako sa sangi. Pero mas maganda na doon sa lugar dahil mabato din doon. Sa unahan makahoy. At ito na yung sinasabi ko sa inyo na may gubat pero hindi ganoon kalaki. Yung posturan ng lugar na yon paangat. At ang distansya naming dalawa siguro nasa may git 30 di pa yun Pero natatanaw ko siya. Hindi ko talaga nilubayan.
kahit na padilim na noon ay hindi ako natakot. Ganun siguro kapag nasa estado ng matinding pagkabagabag. Wala nang pake sa mga ganyang aswang na yan. Hanggang sa nakarating siya doon sa dulo sa tuktok na ito at nakikita kong nakatungtong sa bato. Madilim na pero pasilang naman noon ang buwan. Kaya klaro talaga para sa akin. Parang araw lang din ang buwan na sisilip. Nakatitig lamang ito sa malayo. Nakatalikod sa akin tapos nagubad ng damit yon. Yung pang itaas niya yung hinubad niya. Nakapaalang ito. Lumapit ako. Ewan ko, nawala takot ko nun. At noong nasa gilid na ako ng bato ay tinitigan ko ito. Hanggang sa nagsalita yun ng, "Ano't sumunod ka pa talaga? Hindi pa ba sapat yung sinabi ko sa'yo kanina? Anong gagawin mo dito?" Nakatagalid siya habang nagsasalita at alam niya palang naroroon ako. Sabi ko naman ay gusto kong matuklasan ng totoo. Yung mga naririnig kong haka-haka sa aswang. Kung totoo ba? At nais ko rin ng kapanatagan kasi nga nagmumukha na akong baliw noon. Itong lalaking ito ay pangalanan nating Diro. Tumango ito at sinabing huwag akong aalis kung gusto kong malaman ng totoo. Umakyat ako sa bato tapos tumabi sa kanya. Para siyang nilalagnat. Ang init niya. Damang-dama ko yun pero hindi naman balisa ang mukha niya. Kalmado lang. Hanggang sa muli itong nagsalita at sinabing hindi daw siya taga doon. Malayo ang tinitirahan niya. Doon niya lang piniling pumuslit gawa ng umiiwas siya na baka makilala siya ng mga tao. Pinagkaltiwalaan niya daw ako. Na ibig sabihin kung ano man na makikita ko. Sa akin na lamang daw yon. Basta isipin na hindi daw ako baliw. Aswang ako. May ilan nang nakakapansin sa akin. Pero hanggang pagdududa lang. Ipapaalam ko lang sa'yo na hindi ako yung tipo ng aswang na pumapatay ng tao . Dumadayo lang ako dito para palipasan yung sumpong ko. May 4 na araw ang sumpong ko sa loob ng 1 buwan. Minsan nagiging 1 linggo. Nakadepende sa kulo ng dugo ko at buwan. Kinakabahan ka, no? Naririnig ko yung pagtibok ng puso mo. Naaamoy ko nga yung dugo mo . Nakakaloko ka, bata. Kapag nakakita ka ng tao na sa tingin mo kakaiba, huwag mo na lang pansinin. Totoo pa lang talaga yung aswang, pero paano? Nagaan yung aswang ka ba? Kaya nga gusto kong mag-antay ka lang dyan . Masakit para sa akin na maging ganito. Dati akong tao. Nahawaan lang ako sa bukid nun. Taga doon ako . Iniwan ko na nga lang yung pamilya ko. Ayoko matakot sila. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa naman malaman nilang naging aswang na ako. Sandali, taga Mindanao ka? Doon ka galing tapos dumadayo lang dito kapag sinusumpong? Ang layo naman. Lumilipad ka ba? Langhiya naman. Nagdrama ako dito tapos yan yung tanong mo. Sa tingin mo kakayanin ko yun sa loob ng 4 na araw? Dito na ako sa Cebu nakatira. Di din ako lumilipad. Wakwak lang yung kayang gumawa nun. Tsaka yung mga kubot o aswang na hukluban. Lagi kitang nakikita. Masipag ka kaya nga naaaliw ako sa'yo. Dati kasama mo yung kuya mo. Ngayon ikaw na lang mag-isa. Minsan na nga ako nagtaboy ng aswang na balak kang hamakin . Hindi ako nakaimik agad nun. Kala ko kasi mula Mindanao ang pagdayo niya. Tsaka matagal na pala siyang naroroon. Mantakin mong nasilayan niya pa kami ng kapatid ko. Kung ganun pala, sa mga lugar na nag-uuling ako naroroon din siya. Tapos ano to? Iniligtas niya kuno ako. Ilang sandali lang ay ngumiti ito. Nakikita ko yung mukha niya kahit pa madilim. Kita yung mga malaking batong tinatapakan din namin nun. Pero hindi kami makikita sa kabayan kasi naroroon lang naman yun sa may bandang ibaba. Kinabahan lang ako pero hindi ako natatakot. Dahil siguro sa pananabik na makita ang anyo nito. Hindi nga ako nagkamali. Biglang bumigat ang presensya sa lugar na para bang walang hangin. Naging kulob at maalinsangan. At walang ano-ano'y nasilayan ko ang marahang pagbabago niya.
Rinig ko pa ang paglagitik ng kalamnan at lagutok ng tila buto niya. Kumuba ito. Humaba ang leeg at lumaki ang ulo. Itong mga kamay ay humaba. Pero ganun pa rin yung mga paa. Lumaki lang at tumitim siya. Halimaw pala talaga siya tingnan. Inaasahan ko noon na nasa tao lamang ito at may konting pagbabago pero parang naging malaking pusa yon. Kaya palang laki ng butas ng kanyang ilong nang makita ko ito. Tumingala ito tapos umalulong na para lang asong karaniwan. Lumuhod sa bato at dinig ko sa kanya ang paghagulgol ng iyak. Sinusuntok niya ang bato at sabi niya dahil lang doon sa pangyaring nahawaan siya, nasira ang pamilya niya. Doon niya piniling tumira kasi nga nalaman niya na ang nangyanggaw sa kanya ay nasa Cebu. Bukod sa umiiwas siya sa pamilya, gusto niyang gantihan ang may gawa sa kanya noon. Alam niyo, bukod sa natuklasan ko ang totoo, hindi pala lahat ng aswang masama. Ang iba ay ayaw maging ganon. Nagdudusa. Katunayan kahit nasa ganong anyo siya, tao pa rin ang nararamdaman ko sa kalooban niya. Tinanong ko siya kung may maitutulong ba ako kasi nga parang maging patas na sa pagligtas niya sa akin noon. Hindi ito kagad nagsalita. Wala daw akong maitutulong. Ang sa kanya ay nagtitiwala lamang siya sa akin ay sapat na yon. Tinanong ko siya kung saan ba banda nakatira ang sinasabi niyang yumanggaw sa kanya. Ayon dito, taga Bukiran daw ng Danau ng Carmen ito. Matagal niya nang minamatyagan. Hindi nga lang siya nabibigyan ng pagkakataon gawa ng gaya ng tao ay natatakot din siya. Pero kapag nagkaroon ng pagkakataon ay papatay niya talaga ito. Tulungan kita. Ang tagal mo na eh. Hanggang ngayon hindi ka pa napapanatag. Tapos hindi mo na nakikita yung pamilya mo. Gagaling ka pa ba kapag napatay mo yon? Hindi na ako gagaling. Nahanay ang antas ko sa uri ng aswang na tinatawag na kaskas. Basta, hindi mo alam ito. Kaskas, di ba? Yung kaskas yun yung nasa kwento na mabilis. Tapos may kakaibang pahiwatig sa paligid kapag nasa malapit. Tatahimik yung kulisap tapos parang may dumadaloy na tubig. Oh, pero nasa pinakababang uri ako. Ang ginagandahan lang sa katulad naming pinakamababang uri, kayang magtaglay ng mga orasyon. Ako hanggang sa linlang lang. Teka nga no, pwede kang tumulong kaso nga lang baka tumakbo ka naman. Di sabay-sabay na tayong kakaripas ng takbo niyan. Lasunin mo tapos kapag nanghina ako ng bahala. Sabi niya. Napakunot ang mukha ko. Lalasunin? Sa papanong paraan? Naitanong ko talaga yon at sabi niya ay may mga lason sila. Pero kapansin-pansin kong sila mismo ang lalapit sa isang biktima. Mabuti na daw yung ako, gawa ng hindi mapaghahalataan. Kapistahan umano sa susunod na buwan. Bibisita daw siya sa bahay namin at yun na ang mga sandaling pupunta namin ng lugar. Naiintindihan ko na kako. Siguro ay mas malakas sa kanya ang nakahawa. Kahit na nag-aalangan ako ay tumango ako alinsunod sa mga sinabi niya. Nagkwentuhan kami doon. Ilang sandaling nag-anyong tao din kasi nito. Saglit lang naman palang sumpong. Tatagal lamang ito kapag hindi niya pinigilan ang sarili na mahayok sa laman. Kusa lang itong huhupa pero madalas siyang naabutan ng umaga kasi nga nakakatulog ito sa lugar. Minsan nga lasing eh. Kahit aswang ay umiinom siya ng alak. Para kahit papano'y gumaan-gaan umano ang loob niya. Gabing-gabi na akong nakapagdesisyon na umuwi. Hinatid ako nito. Pero ibang dinaanan namin. Mantakin mong isang pasok lang sa liblib tumagos na sa lugar kung saan kasagingan na ito. Anong kababalagan yon? Napapatanong ako sa kung paano nangyari at ang sabi niya naman, kahit na abutin pa ng umaga, hindi ko daw ito maiintindihan. Maliban na lang kung nagpahawa ko sa kanya. Wag na lang uy. Ganun-ganun kapangit. Naku, mabuti pang magpakamatay na lang ako. Teka nga, nabibilib ako at matatag ka pa rin hanggang sa ngayon no? Umuwi ka na sa inyo.
Hinahanap ka na ng mga kaanak mo. Kanina ko pa sila nararamdaman. Malalagot ka talaga sa tatay mo. Hoy, huwag mong kalimutan yung mga sinabi ko sa'yo ha. Baka ipagsabi mo. Sigaw niya. Umalis na rin kasi ako kaagad nang marinig yung mga sinabi niyang hinahanap na ako ng mga magulang ko. Ayun, pinagalitan ako. Hindi daw ako nakikinig sa mga sinabi ni tatay. Kako naman ni nagpapahangin lamang ako nun. Tsaka hindi ako baliw. Sa mga puntong yun ay kampante na ako. Naroroon pa nga si kuya eh. Nagtataka ito kung bakit nawala na lamang ako bigla nun. Nakarating na daw siya sa pinag-uulingan ko. Hindi naman alam ng saop doon kung saan ako natungo. Basta daw nag-uling lang tapos naglaho na. Pinalusot ko na lamang sa tengang sermon. Nag-aalala sila para sa akin. Naiintindihan ko ito pero ipapakita ko talaga na ayos na ako. Akala ko ay sa susunod na buwan pa ang pagdalaw sa akin ni Diro. Pero noong nag-uuling ako, lumapit ito. Tumambay at tinulungan ako sa ginagawa ko noon. Hindi naman ako makareklamo kasi nga may dalading itakang hayop. Umupo ito sa tabi ko tapos sibak kaagad ng kahoy. Panay ngisi. Parang ang saya niya na. Tinatanong ko kung saan talaga siya nakatira. Sabi niya sa akin, dadali niya daw ako doon kapag may pagkakataon. Sa ngayon ay wag daw muna kasi nga binabantayan pa daw ako ng mga magulang ko noon. Paano kaya nalaman niya yung lahat noon? Tama kasi binabantayan ako ni kuya eh. Pagsapit ng tanghali ay dumating si Kuya Densyo. Akala ko ay hindi nagpapakita si Diro kaya nga hindi ko pinansin ito. Kasi pagkakamali na naman akong baliw noon. Pero napatulala si Kuya Densyo at nagtanong kung sino daw yung kasama ko. Dito na ako napangiti. Mabilis na sumagi sa isip ko na pati si kuya. Nakikita na yon. Sa makatwid, hindi ako baliw. Sinabi ko na kaibigan ko ito tapos nangangailangan ng pera kaya pinasabay ko na sa pag-uuling. Malawak din naman kasi ang lugar at maraming kahoy. Mas maganda kung may kasama para mabilis matapos. Si Diro po kuya. Sandali, hindi ko naman kilala yan eh, parang hindi naman taga dito. Kaibigan ko nga, malayo po sa kanila. Dumayo lang dito dahil nga sinabihan ko na puntahan lang ako. Ano po ba yung dala mo pagkain? Tumango si kuya. Inabot ang pagkain na nakabalot naman sa dahon ng saging. Umalis yun pero kapansin-pansin yung pagtataka sa mukha niya. Hindi umiimik si Diro. Dapat nagsalita ito pero wala eh, nakayuko lang. Bakit naman hindi ka sumabat? Nakayuko ka lang. Nagkita na kami ng kuya mo. Yun itong mga sandaling nagtaboy ako ng aswang na balak na humamak sa inyo. Baka maalala eh. Eh kay tagal na nun. Mahiyain ka lang, bumisita ka kaya sa bahay. Ipapakilala kita sa mga magulang ko. Nako, baka may albularyo pa dun eh, diyari na. Walang albularyo dun. Malayo yung albularyo dito, nasa may liluan pa. Dun banda sa may kinatatakutang lugar. Yung pinamamahay ng engkanto, sa dakit ba? May mga engkanto dun pero parang tao lang, mababait. Nakakita na ako minsan nang napadaan ako dun sa gabi. Sa may tabla ba? Matagal akong gumala dun. Minsan nakikipesta ako eh. May kilala kasi ako dun katulad mo din na pinagkakatiwalaan ko. Sunod-sunod na araw itong tumutulong sa akin. Si kuya ay parang nasanay na lang. Hindi na mukhaan ni kuya. Nagkausap na sila tapos itong si Diro ay bumibisita na sa amin. Nung una tahimik lang. Alam kong nakikiramdam pero katagalan parang kumpare na siya ni tatay. Nagiinuman na eh. Meron akong natuklasan sa kanya. Naisama ako nito sa bahay niya. Akala ko'y nangungupahan lang pero hindi. Malaking bahay ito. Sa may Tayud Konsolasyon. Nabili niya umanong bahay. Malapad at may bakod na pader. Naisip ko na mayaman siguro ito. Sinabi niyang may kaya ito sa buhay. Kinainggitan siya kaya niyanggaw. Sinira yung buhay niya. Sa Bukidnon daw ay may plantasyon siya ng saging at rambutan. Meron ding malawak na palayan at may negosyo pang iba. Hawak niyang ilang asset sa bangko pero ang malaking parte nasa kanyang pamilya.
Tinanong ko siya kung alam ba ng pamilya niya kung nasaan siya. Alam nila. Sinasabi ko lang na may bago na akong pamilya kahit wala naman. Masakit ang magsinungaling, lalo na sa sarili pang pamilya at mga anak ko na mahal ko. Pero wala akong magagawa eh. Hindi kaya mali yun? Mabuting tao ka naman kahit aswang ka. Aminin mo na lang para maibalik mo yung pamilya mo. Ikaw lang din naman yung humahawak ng sarili mong desisyon. Kung tutuusin, pwede mo namang gawin yun eh. Nasa bahay niya ako noon, sa beranda. May mga manok pang alaga ito tapos may katiwala. Matandang lalaki. Alam daw nito kung sino siya. At yung anak daw noon, yun na ang kaibigan niyang taga-Kaltabla. Tama ka naman pero sa tingin mo madali yun. Tatanggapin kaya ako ng pamilya ko kapag nalaman nilang halimaw ako. Hindi kayo magkakagulo lang. Ako tong mas bata sa'yo pero alam ko yung mali ka eh. Ikaw pa kayang may edad na. Tanggalin mo kasi yung pride mo. Tatanggapin ka nila. Pamilya mo yan. Handa yan na ipaglaban ka. Ikaw lang yung mahina yung loob eh. Sumuko ka kagad. Hindi po nga nasusubukan eh. Subukan mo umuwi. Malamang malalaki ni mga anak mo. Samahan kita. Pero sa'yo yung pamasahe ha. Tapos bigyan mo ako ng lupain doon. Di ba nga may lupa ka eh. Doon ako titira kapag gusto ko. Nagtawanan na lang kami noon. Tumatango siya na parang batang naniwala sa akin. Tama lang umano na pinagkatiwalaan niya ako kasi nga nagpapalakas daw ako ng loob niya. Aminado siyang mahina ang loob niya. Pero susubukan niya yung sinasabi ko. Pero pagkatapos na daw yun ang mga gagawin namin. Isang buwan nang nakalipas ay nasa bahay ako noon hapon. Kakarating ko lang galing sa sentro ng Panangban. Dumating itong si Diro. Ang bumungad pa sa kanya ay ang tatay ko. Inayaan nito ako ng inuman pero tumanggi. Sinabing nais akong makausap kaya yon. Tinawag ako ng tatay. Hindi naman nakisali si tatay. Naramdaman sigurong masela ng pag-uusapan. Nagkaroon ng tiwala si tatay dito kay Diro. Ikaw ba naman yung librehin palagi ng inom eh? Nagtataka nga si kuya kung bakit ang daming pera ay nangangailangan nga daw yun ng pera. Nakiambit pa nga sa pag-uuling pero may pera naman pala. Kikilos tayo ngayon, Milando. Kapistahan na eh. Maraming tao at hindi talaga mapaghahaltaan. Tara na. Agad-agad, hindi pa nga ako nakapaghapunan eh. Malayo yung Carmen. Gagabihin tayo bago pa dumating. May mga tao pa ba sa oras na yon? Basta magbihis ka ng maayos at ako'ng bahala. Huwag ka nang magreklamo. Alam kong ginagawa ko. Maligo ka ah. Amoy kadlum-kadlum ka eh. Pumayag yung mga magulang ko. Naguguluhan ako kasi nga dapat hapon na talaga yon. Malayo ang Carmen. Pero noong dumating kami malapit sa kalsada, bigla na lang itong nagwika ng, pagkagat ng dilim kumapit ka sa akin ah. Bakit? Basta kumapit ka. Doon tayo. Mamaya lulubog na yung araw. Kinakabahan ako dyan sa pinagsasabi mo ha. Kala ko ba hindi ka lumilipad? Lilipad ba tayo dahil nga pagkakapitin mo ako? Tumawa si Diro. Mag-antay lang daw kahit man lang takip silim. Eto na. Bigla na lang ako nitong kinarga pagkasapit ng takip silim. Tumakbo ito. Para bang nanaginip ako ng saglit. Hindi ko lubos sa kalain na yun ang gagawin niya. Habang nangyayari ito ay ang init na ng katawan niya. Nagbabago ito ng anyo at mabilis ng pabilis ang pagtakbo. Ni hindi ko na nga makita ang daanan nun. Tapos ay parang diretso lamang kahit sobrang sukal na. Eksaktong 30 minuto. Huminto kami at bumungad ng maraming tao sa unahan. Hindi pa naging ganap na madilim talaga nun. Tulalang-tulala ako na para bang mababaliw. Ganun ito kabilis. Naninikip ang mukha ko nun. Nahihirapan na kong huminga. Tinapik niya ang balikat ko at sinabing nakarating na daw kami. Siya pa ang nagpakpag sa mga dumi ko sa damit. May mga amorsiko at kung ano-anong sumabit sa damit ko. At sa mga pagkakataong ito, nasaan yung tao na siya? Sabi ko naman sa'yo eh, di ba ang bilis lang? Sana pala ipinaliwanag mong maigi ng mapaghandaan ko. Saan ba tayo dumaan at parang ang bilis lang?
May mga bakas ako na nakalatag na doon tayo dumaan. Doon lang sa dinadaan ko patungo dito. Kung lilis may makakakita sa atin eh. Tara na, hanapin na natin yon. Nga pala ito, may ipapahid ako sa kamay mo ah. Kanang kamay, baka makalimutan mo. Lason, hawakan mo lang yung mga bagay na ginagamit ng papatay natin. Halimbawa kapag nag-inuman, hawakan mo ng saglit. Pwede rin kunwari nasagi mo tapos kapag dumampi yun sa bibig niya, bantayan mo. Kunin mo kaagad yung bagay na hinawakan mo at baka gamitin pa ng iba ha. Ang hirap naman yan. Pwede namang sagiin ko lang yung bibig, di ba? Di ba pwede yun? Pwede naman. Sige, sumunod ka sa akin. Ikaw na yung bahala ah. Huwag mong isusubo yung bibig mo ah. At baka mamatay ka pa. Kung aswang manghihinala lang eh. Pero kapag tao, patay ka agad. May pinahid ito sa kamay ko pero wala naman akong napansin. Yun bang ninudgun niya lang yung palad niya sa mga daliri ko? Wala akong nakitang kakaiba. Pero ang init ng mga daliri ko nun. Kako baka yun na yun. Tinuro niya yung bahay tapos tinuro niya rin yung papatayin. Matanda ito na siguro ay nasa 60 ang edad nun. Nagmumura pa si Diro kasi nga dati niyang tauhan ito. Nasa likod ng bahay. Nakikipagkwentuhan sa kung sinong naroroon. At may tumatagay pero tumatanggi. Umalis si Diro. Iniwan ako mag-isa. Diskarte ko na siguro yung inaasahan nun. Alam kong nakamasid lamang ito sa akin. Ang ginawa ko ay diretsyong lumapit ako sa matanda. Pangalanan natin itong Kose. Nasa pinto ito nakasandal. Sa likod ng bahay sa may kusina. Malaking bahay yun na 2 palapag. Kaagad akong bumati tapos kinuha ko ang kamay at nagmano. Hindi ako pinansin. Hinayaan lang akong magmano sa kanya. Tinitigan ko lang yun na para bang lasing na ito. Kinalabit ko, sabi ko may ibubulong ako. Tumitig lang ito at binaba yung ulo. Sinalampak ko ang kanang kamay ko sa may bibig at bumulong ng, "Lasing ka na, lolo." Matapos nang tumingin lang sa akin apos tumango eh. Umalis kagad ako. Sumalubong naman sa akin si Diro. Tumatango tapos pinaghugas niya ako ng kamay. Dinala niya ako sa isang bahay doon at kumain pa talaga. Walang hiyang yan. Parang kaanak lang yung pamilyang nakatira. Kumuha ng plato, inabot sa akin. Abala naman yung mga tao doon eh. Kumain kaming magkakatabi. Ayon pa dito ay kanina daw nagreklamo ako na hindi pa kumakain. Ngayon, unli buffet. Ang bilis ng pangyari. Nasagi ko agad yung bibig. Ano nang gagawin mo dun? Ako nang bahala. Mamaya-maya pa. Yun lang. Kapag nag-iisa siya. Mag-antay ka lang sa akin dun sa may dulo. Nakita mo yung tindahan dun? Tumambay ka lang dun. Tumango ako at matapos kumain ay tinungo ko yon. May mga tao dito. Umupo lamang ako sa tabi. Akala ko'y mabilisan din yung gagawin nito. Akala ko'y magpapakita kaagad ito sa akin pero mali ako dahil inabot ako doon ng 10:00 ng gabi. Pero hindi pa ito sumipot. Ako na lang mag-isa sa tindahan. Sarado na yung tindahang yun at kadalasan sa mga tao ay naroroon sa bailehan. Dumating si Diro pasado 10:00. Nakangisi at sinabing umuwi na raw kami. Sabi ko ang tagal niya. Ang sabi niya ay inantay niyang sumpungin. Susumpungin kasi ang isang aswang kapag nalason. Tapos hahanap ito ng lugar na malayo sa mga tao. Sinundan niya ito at doon niya pinatay. Mabuti at nasaan yung aswang daw ito. Para isipin ng mga taong makakita na halimaw ang kapitbahay nila. Ganun lang kadali, Sir Seth. Kapansin-pansin yung pagiging masaya ni Diro. Hindi kami dumaan sa liblib. Bumaba ako ng lungsod at gumala-gala muna bago umuwi. Ang sabi niya ay sa susunod na linggo ay uuwi na daw ito ng Bukidnon. Wag na lang daw ako sumama. Yung bahay daw na tinirahan niya. Akin na lang daw yon. Ipapatrabaho niya ang mga papel sa katiwala. Bibigyan niya na lang ito ng pera para hindi daw mainggit. Hindi ko alam kung maniniwala ako pero nagpasalamat ako. Yun na nga ang nangyari. Ibinigay sa akin yung bahay. Binigyan pa ako ng pera.
sapat na para magtayo ng negosyo. Inamin ko lahat sa pamilya ko nung wala na si Diro. Naintindi na nila sa huli. At syempre, tuwang-tuwa. Sino ba namang hindi gawa ng pinagkalooban kami ng bahay? Lumipat kagad kami noon. Si kuya na lamang namahala doon sa lupain namin. Hindi na kami nagkita pa ni Diro noong umalis na siya. Pero alam kong masaya na ito sa kanyang pagbabalik. Alam kong tinanggap siya ng kanyang pamilya. At siguro, namumuhay na sila ng tahimik at payapa. Kahit pa man ang kanilang padre de pamilya ay isang aswang.